Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Daddy! Muli siyang napalingon. Isang batang babae ang tumatakbong palapit sa kanila at nagmumuntik-muntikan ng madapa dahil pababa ang bahaging kinaroroonan nila ni Clark. Sa likod nito ay ang humahabol na yaya. Sa malalaking hakbang, isinalubong ito ni Clark. Akma itong madadapa at mawawala ng panimbang ng masalo nito. Gotcha! Si Clark at kinarga ang bata na humahagikik ng tawa. She was cute and pretty, her short ashed hair in riot curls. Maiitim ang mga mata tulad ng kay Clark at binagaya ng mahahabang pilik mata. In pink cotton signature t-shirt and shorts. Ikinalulungkot ko po, Mr. Montales. Sandali lang po akong tumalikod upang punuin ng tubig na pampaligo niya ang portable pool. Paglingon ko po ay wala na siya. Ang takot ng wika ng yaya. Sa susunod, ay pag-iingatan mong hindi makawala sa paningin mo ang bata, Eloy. Wika nito sa seryosong tono. At pagkuway, binalingan ng anak na karga. What are you doing up, sweetheart? Running from your yaya like that? Ang walang emosyon at matigas na tinig na naririnig niya kay Clark ay nahalinhan ng banayad na tinig. The steely eyes melted. He was softly talking to the child indulgently, and it came as a shock to her. Just as she was astounded at the tenderness she saw in Clark's eyes as he softly kissed the child's head. This was the man who kidnapped her cold-bloodedly. You said you will come and play with me, wika ng bata, giggling and hugging her father tightly. Of course, sweetheart, he said tenderly, subalit sa bahagyang malakas na tinig. But I want you to meet Alanis first. Iniharap nito ang bata sa dalaga. This is Alanis. She's our guest. Wika nito sa mismong kanang tenga ng bata. Alanis, my daughter Caril. Hello, Caril said shyly. Ni hindi niya magawang sumagot sa pagbati ng bata sa kanya. Ni hindi siya makaisip kung anong sasabihin. Ikinabigla niya ang presensya ng bata sa rancho na natitiyak niya napapaligiran ng mga armadong lalaki. Higit sa lahat, ang kaalamang may asawa na si Clark. Anong sinasabi ng asawa nito sa ginawang pagkidnap sa kanya ni Clark Montales? May palagay siyang alam ng lahat ng mga taga-rancho kung bakit siya naroroon. Kahit si Nanita, who seemed so kind and so motherly, she was consumed by her own thoughts na hindi agad niya napuna ang pagtigas na mukha ni Kiel sa rejection niya sa pagpapakilala sa anak nito. Binalingan ni Clark sa Eloy. Come to your yaya, sweetheart. I'll be with you later. He said a little bit loudly. Promise? Promise, and cross my heart and hope to die. Wika nito. Muling bumalik ang ngiti sa mga labi para sa anak at iniabot kay Eloy ang bata. Sama mo siya? Wika ng bata na ang mga matay kay Alanis nakatuon at nakangiti sa dalaga. Nilapitan ni Clark ang anak sa yaya. No, sweetheart. Alanis is going to be busy to play with you. She pouted. You're busy? She's busy. Uncle Levy too. Why is everybody busy? Tila naiiyak na sabi ng bata at hindi kayang tignan ni Alanis iyon. Tila may pumiga sa puso niya. Remembering herself as a child, walang kasama kundi ang yaya. Though her mother loved her, umaalis ito sa umaga upang pumasok sa eskwelahang pinagtuturuan at kadalasan ay tulog na siya kung dumating si Antonio. Ganoon din ang ama niya, who was almost away on business. She cleared her throat. I am not too busy to play with you. Yes, we can play, she said softly. Ilang sandali siyang tinitigan ni Clark. Huwag kang mangangako sa bata na hindi mo kayang tuparin, he said, almost in a whisper, pero naroroon ang banta sa tinig. Pinigil niya ang sariling gumante na maanghang na salita. Tiningala si Caril. I promise to come and play with you later, Caril. At sa pagtataka niya, ay inulit ni Clark ang sinabi niya sa anak.
Kumislap ang mga mata nito at ngumiti kay Alanis. Sige, hihintayin kita sa room ko. Ilang sandali pa ay dala na nito ng yaya pabalik ng bahay. You shouldn't promise anything you can't keep, Clark repeated in a tight voice. Ayokong sumama ang loob ng anak ko, lalo at tuwi na ay ang yaya ang lagi niyang kasama. I meant it. Tinitigan siya ni Clark. Matagal, tira, inaarok ang damdamin niya. Nagyuko ng ulo si Alanis. You can come to the nursery anytime. She'll be happy. Very happy. Wika nito. Bakit naririto ang anak mo sa rancho? Gayong sabi mo nga ay darating si Florendo upang kunin ako. Alam mo may mangyayaring karahasan sa sandaling dumating siya. May masasaktan. She would have said may mamamatay kung hindi niya pinigil ang sarili. Tumatayo ang mga balahibo niya sa kaisipang iyon na hindi imposible mangyari. My daughter will be safe here. Safe? You've got to be kidding. There will be a war sa sandaling mangyaring inaasahan mo. Come on, Alanis. Alam mong hahanap ng paraan si Florendo upang agad na makagante at masaktan ako. At walang iba yan kundi ang aking anak. My daughter's the only one I couldn't survive losing. Kaya naririto siya kung nasaan ako. At anong sinasabi ng asawa mo sa bagay na iyan? Muli siyang tinitigan ni Clark. Sa pagkakataong iyon, ay sinalubong niya ang mga mata nito. Kasabay ng pag-TM ng mga bagang nito ang sagot. She's dead. Wala siyang masabi. Nagyuko ng ulo. To say she was sorry would be too trite. Bukod pa sa hindi lalabas sa bibig niya iyon na sincero. What is it between you and Florendo, Clark? Clark's eyes went intent on her. Yun ang unang pagkakataong inusal ni Alanis ang pangalan niya. He must have gone out of his mind para isipin kay sarap pakinggan mula sa mga labi niya ng dalaga ang pagbigkas ng pangalan nito. He cleared his mind with those unwanted thoughts. Are you sure you want to know? He said dryly. Baka masira niya na pagtingin mo sa iyong kinikilalang ama. Huminga siya ng malalim. Gusto ko pa ring malaman, she said determinedly. Anong idinahilan ni Florendo sa inyong mag-ina nang bigla na lang kayong umalis sa Maynila? Ikaw ay biglang ipinadala sa Switzerland at si Florendo at ang mama mo ay sa Mindanao. She closed her eyes and tried to remember. Because of my mother. She was sick and Florendo said she needed a new environment and that he had bought a property in Mindanao. Paismed nang umiti si Clark. Well, he lied, he said in steely voice. Florendo lied to you and to your mother. Then he hesitated for a while, tried to keep the anger out of his voice, took a deep breath bago magpatuloy ang pagsasalita. You may or may not have heard of this. At maaaring hindi mo paniwalaan si Florendo Canlas ang may kagagawan. You adore him. You were still very young when your own father died. And you may spare my feelings. Putol niya sa sasabihin nito. Get straight to the point. He turned his eyes to the sea. 4 years, 5 months, and 11 days ago, my wife Chrisette, who was 8 months old pregnant with Karel, my parents and Levy's parents, his wife Almi, and their 5-year-old son Levy Jr. were in a private van that would take them here. It was our yearly reunion, a reunion that was supposed to be very special dahil may mga bisita kami mga Hapones. Sa gabing iyon, sa reunion party ay pipirma ang papa at ang mga magulang ni Levy sa isang joint venture, isang multi-million project. But it never was. He turned to Alanis, his face composed, but she could see the anger behind those dark eyes. Gusto niyang matakot sa galit na iyon. Sa pinag-uukulan ng galit na iyon, nagpatuloy si Clark. Alina lang sa dalawa, hindi pinagkaabalahang sabihin ng informant ni Florendo na nauna na kami rito ni Levy sa rancho o hindi nito alam. O nagmamadali informant ng stepfather mo at walang nasa isip kundi ang kabayaran sa gagawin niya. Because we were here a day ahead entertaining the Japanese businessman. At nang araw na patungo ang buong pamilya namin pauwi ng Capistrano, sa isang pataas na kurbada, isang payloader ang sumalubong sa van nila. He paused at sinuro nito ang van at hinulog sa bangin. Alanis was too stunned to speak. She remembered it very well.
She saw it on the TV screen. She even remarked why her mother had kept on watching the news when nothing was really new. 3 days later, nang dumating si Florendo, ay niyaya sila nitong kumain sa labas upang mag-celebrate. How could she know that they were celebrating for the death of an entire Montales family? Sa pagsasabi kay Alanis na nangyari sa pamilya nito, ay hindi inalis ni Clark minsan man ang mga mata sa dalaga. He wanted to see her reactions. It shocked her. Nakikita nito iyon sa mga mata ng dalaga. Odd, but it pleased him. Ang kaalamang walang nalalaman si Alanis sa krimen na ginawa ni Florendo sa pamilya nito ay nakakasiya dito. Why? She was too shocked and wasn't even aware that she uttered a word. Matagal na magkaribal sa negosyo ang mga Montales at si Florendo. Hindi pa marahil magkakilala ang iyong mama at si Florendo na magbitiw ito sa pagkasenador. Isa iyong eskandalo na pinagpiyastahan ng media. And your mother must probably haven't been reading the papers or watched the news. Sinabi nitong huling sinabi sa matabang na tono. Dating gobernador si Papa sa probinsyang ito, and Levy's father was chief of police in Capistrano. At pinatunayan ng uncle ko at ng papa ni Levy ang involvement ni Florendo sa maraming korupsyon at drug smuggling. Ginagamit niya at ng mga kasamahan niya ang isa sa mga pribadong beaches sa probinsyang ito para daungan at bagsakan ang ipinagbabawal na gamot. Sandaling huminto si Clark pero nakatuon pa rin ang mga mata kay Alanis. Si Karil, kaninong? She was the only survivor. Putol ni Clark sa tanong niya. Nakita ni Alanis ang paggalawan ng mga muscles sa leeg nito sa tinitimping galit. There was no survivor. Her voice trembling. I read it on the papers on the plane too. Muli ay pinutol ni Clark ang sinasabi niya. How my wife did it, no one knows. It was probably that she jumped out of the van. Siya lang ang hindi nasunog at sumabog ang katawan. Isang mangangahoy ang pababa sa bundok sa kabilang bahagi ng daan. Nakita niya nang ihagis ng dalawang lalaki ang isang granada sa bangin. Oh God! A bile rose from her stomach to her throat. Sinikap ni Alanis na huwag lumabas iyon. A pregnant woman, a child, an entire family. Hindi nila gustong mag-iwan ng kahit na sinong buhay. His voice hard like steel. Salamat sa mga ngahoy. Nakita nito ang pagmamadaling pagsakay ng mga kriminal sa jeep. A painful smile appeared his lips. Patakbo nitong tinungo ang pinangyarihan ng pagsabog. Nakita niya ang asawa ko habang bumababa siya at nagpapadaos-dos sa bangin. Naipanganak ni Crisette ang anak namin nang wala sa oras and was still alive when that witness found her. But she died seconds later of blood loss and shock. She was speechless. She was too shocked para irehistro ang sa isip na sinasabi ni Clark. If you noticed, patuloy ni Clark, kailangan kong lakasan ang sinasabi ko upang marinig ni Karil. Her left eardrum was damaged. Ang kanan ay hindi gaano. Marahil sanhin ng pagsabog ng granada. Oh God, magiging permanent ang damage ng tenga niya. When she found her voice, it was quivering. Gumitaw ang inosenteng mukha ni Karil sa isip niya, smiling prettily at her father. She could have died too. Ayon sa mga espesyalista, ooperahan ang kaliwang tenga ni Karil when she's old enough. 8, 9 years old. Dadalhin ko siya sa ibang bansa. But as of now, may mahalagang bagay akong dapat asikasuhin. Muling tumigas ang muka at tinig nitong niyuko si Alanis. Ngayon, masisisi mo ba kami upang maghiganti kay Florendo Canlas? Kung si Florendo ang may kagagawa na sinasabi mo, bakit hindi siya hinuhuli ng batas? Bakit nanatili siya nakalalaya? It has been more than 4 years. Surely, walang ebidensya magtuturo kay Florendo Alanis. Binayaran niya ang 2 taong gumawa ng krimen. Ang magbubukid na nakatagpo kay Karel ay inilihim namin upang proteksyonan ang buhay nito. Binayaran namin ang media upang wag lumabas sa mga periodiko na nailigtas sa anak ko sa pamamagitan ng mga ngahoy. Na nakita ng mga ngahoy ang mukha ng 2 kriminal, na malinaw niya na ipaguhit sa cartographer ang mukha ng 2 taong binayaran ni Florendo, and we've been tracking and paying almost everyone underground upang maituro sila. Ang isa'y napatay bago namin natagpuan. 2 years ago,
Natagpuan namin ang isa bago pa siya maipapatay ni Florendo. He is now under our protection with a promise that he will protect his family kung tetestigo siya laban kay Florendo. Your stepfather would have allowed them to live had he not known that we are after him, and he left Manila nang malaman niya hindi kami kasama ni Levi sa van. Bakit ninyo inilalagay ang batas sa inyong kamay? Nasa inyo ng isang testigo. Magagawa na ng batas na hulihin siya, she said frowning. Isang paismed ng ngiti ang lumabas sa bibig ni Clark. Then, it would be war against the government and the MNLF. Hindi gugustuhin ng gobyerno iyon. He was under their protection. He was giving them money and arms, gaya ng sinasabi mo. Niyuko nito si Alanis. Kaya kailangan ka namin upang lumabas sa lungga niya si Florendo. Wala akong kinalaman doon. Ni hindi niya marinig ang sariling tinig. Iyon ay kinalulungkot ko, Alanis. Paniwalaan mo man o hindi, labag sa kalooban kong madami ka sa gulong ito, he said emotionlessly. Papatayin mo siya? Hindi niya makuhang isipin ang isang tulad ni Clark at Levi ay ilalagay sa mga kamay ang batas, and yet she couldn't blame them. Ikinalulungkot niya ang nangyari sa pamilya ng mga ito, subalit wala siyang kinalaman doon. Hindi siya dapat na naroroon bilang hostage. If necessary, ang malamig ditong tugon. She felt herself shiver. Pinuno niya ng hanging dagat ang dibdib. Sandali niyang pinalipas ang panginginig ng mga tuhod. Pagkuwan ay marahang tumayo. Dinaanan niya ng tingin ang lalaki. If you wouldn't mind, I'll see your daughter now. My daughter is only more than 4 years old. Hindi niya maintindihan ang anumang sasabihin mo tungkol sa pagkakarito mo. But I'm warning you, Alanis. Ang diferensya niya sa tenga ay sapat ng pinsala. Huwag mong hinawin ng hangin ang buhok niya mula sa kanyang muka nang marahas siyang lumingon. Hindi ako katulad mo, Clark, she said furiously. How dare this man thought that she would psychologically hurt the child. Walang kinalaman ng anak mo sa ginawang pagkidnap sa akin. Tulad din ng wala akong kinalaman sa kasalanan ni Florendo sa inyo. Mabilis siyang tumalikod upang magbalik sa bahay. Sinundan ng tingin ni Clark ang dalaga. She was lovely. The photograph that was shown to them many months ago didn't give her justice. She was slim, and yet her flesh were distributed all at the right places, and she was walking in such a way that made him remember himself as a man. At nababahala siya roon. Hindi niya gusto bahagyaman ang nararamdaman. Hindi dapat makasagwabal ang anumang personal na damdamin sa mga plano niya. He and Levi had been waiting for this time to get Florendo. Nothing can stop them now, not even Alanis. Si Florendo Canlas ang may kagagawan ng pagkamatay ng pamilya ni Clark, mga kafelisidad. At kinailangan nila si Alanis para lumabas si Florendo. Makatulong ba? Or magiging hadlang ang presensya ni Alanis sa paghihigante ni Clark? Kaya naman, abangan!